Sa Rusya, ang mga lantad na nananawagan ng pagbibitiw ni Vladimir Putin ay kadalasang nahuhulog mula sa mga bintana. Kaya ngayon, ng mga karaniwang mamamayang Ruso ay nagsimulang gawin mismo yon sa harap ng kamera. Nakita ang kanilang mga muka. Mapapaisip ka kung ano ang nagbago nitong mga nakaraang linggo na hindi na sila natatakot. Dahil ang sagot sa tanong na yan ay nagsasabi sa atin ng isang napakahalagang bagay. Nawawala kay Putin ang isang bagay na inabot niya ng maraming dekada para buuin. Pinagmumulan ng lakas ng diktador. Nawawala na ang takot kay Putin. Maraming problema sa Rusya at hindi na ito iniintindi ng mga Ruso. Naitala ng Russian stock market ang pinakamalaking bagsak sa loob ng 3 taon. Pinapatakbo na ngayon ng Russian Central Bank ang isang Ponzi scheme para mapanatili ang digmaan. At parang araw-araw na lang winawasak ng Ukraine ang mga pabrika at refineria ng Rusya. At ito mismo ang dahilan kung bakit parang nababaliw na ang mga Ruso. Kahit ang mga Russian propagandista na 4 na taon nang binabaliwala ang bawat tagumpay ng Ukraine ay hayagan ng nagsasabing may mali nang nangyayari at lantaran na silang nababaliw. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang nangyari sa nakalipas na 48 oras. Kung bakit gumagawa ng mapanganib na bagay ang mga ordinaryong Ruso. At paano nalampasan ang pinakamalaking pulang linya ni Putin nang walang kapalit. Ako si Sam at simulan na natin ito. Simulan natin sa pinakamalaking balita. Para maintindihan kung bakit nagsasalita ang mga Ruso, kailangan nating malaman ang pinansyal na presyur na tumama sa Russia ngayong linggo. Kita mo, ilang araw lang ang nakalipas, bumagsak ng halos 5% ang stock market ng Russia sa loob lang ng isang araw. Yan ang pinakamalaking pagbagsak sa nakalipas na 3 taon. At ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya ay bumagsak pa nga ng 10 hanggang 15% sa loob lang ng isang araw. Ngayon, heto kung bakit mahalaga ang pagbagsak na yon. Dahil huling nangyari ito noong Setyembre 2022. Doon na pagtanto ni Putin na ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar ay tatagal ng lampas 3 araw. Kaya, nag-anunsyo siya ng partial mobilization order. At dito na tuluyang nabaliwo ang mga Ruso. Maraming Ruso ang lumabas sa kalsada at nagsimulang magprotesta. Ang ilang mayayamang Ruso ay nagsimulang tumakas sa bansa. Napilitan si Putin na bawiin sa publiko ang ilang bahagi ng dating inanunsyo niyang plano. Yon ang huling beses na bumagsak ng ganito ang merkado. Ngayon, walang mobilization na nangyari. Kaya ano ang sanhi ng ganitong pagbagsak? Dapat nating tingnan ang Bangko Sentral ng Rusya. Kakahayag lang ng Bangko Sentral ng Rusya na maglalagay ito ng 5 trilyong rubles, halos 70 bilyong dolyar sa mga bangko ng bansa. Malaking halaga yan. Pero ang dahilan kung bakit delikado ito ay dahil sa kung para saan gagamitin ang perang iyon. Alam na natin na kapos na sa pondo si Putin para sa digmaan. Dahil sa bumababang kita mula sa langis dulot ng mga parusa at drone attacks ng Ukraine na tinatawag ding long-range sanctions. At ang gobyerno ng Russia, ang budget ng Russia ay sobrang, at ibig kong sabihin, ay sobrang nakadepende sa kita mula sa langis. At gaya ng sinabi ni Napoleon noon, kailangan mo ng 3 bagay para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. Walang ganong pera si Putin, kaya gagawin niya ang lahat para makuha ito. Dahil hindi niya titigilan ang digmaan. Maging tapat tayo. Ngayon, ang Central Bank ng Russia ay nagpiprint ng 70 bilyong dolyar ibinibigay sa mga pribadong bangko para bumili ng government bonds at mapondohan ni Putin ang digmaan. Parang Ponzi scheme lang, paulit-ulit. Pwede namang ibigay ng Central Bank diretso kay Putin ng pera. Pero nagpapanggap pa silang independent at dinadaan muna sa mga bangko bago kay Putin. Hindi naloloko ng ganitong pakana ang stock market. Kaya umaalis ang matatalinang mamumuhunan sa Russian stock market. Mapapaisip ka tuloy, bakit nga ba pumasok ang mga matatalinong mamumuhunan sa Russian market sa simula pa lang? Pero gayon pa man, hindi natin pag-uusapan yan dito. Ngayon, para sa mga elite sa Russia, hindi ito malaking bagay. Malamang kaya nilang ilabas ang pera nila mula sa market. Pwede nila itong ilagak sa Switzerland o baka pati sa London. May mga abogado sila na kayang ayusin ang mga bagay na sa tingin natin ay imposibleng magawa. Kaya sigurado akong may paraan sila para malusutan ang kahit anong problema na meron sila. Pero ang mga mamamayang Ruso, ang tunay na naghihirap at tumututul kay Putin. May video mula sa residenteng taga Moscow na hayagang nagsasalita sa publiko. Ipinapakita ang muka at hinihiling ang pagbibitiw ni Putin kung di niya malutas ang mga problema.
Bakit niya sinimulan ang digmaan? Ngayong wala siyang plano, pigilan ang Ukraine sa pag-atake sa Moscow, baka mas mabuting ipaubaya na lang sa may plano ang pamumuno sa bansa. Makinig kayo, baka hindi ninyo inakalang mangyayari ito. Pinapanood ko ang mga video ng pagsabog sa rehiyon ng Moscow, sa Kaponya, at sa rehiyon ng Leningrad at iba pang lugar. Ilang taon na rin natin nasasaksihan ang mga pagsabog sa Belgorod at Bryansk. Putin, nasaan ang ating seguridad? Nang magpasya kang ilunsad ang espesyal na operasyong militar, hindi mo kami tinanong ang mga tao. Wala kang tinanong kahit sino. Siguraduhin mo ang aming kaligtasan. At kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Magbitiw ka. Humiling tayong patalsikin siya. Nag-isip ba siya bago ito ginawa? Bago inanunsyo ang SMO, dapat alam niyang walang saysay ang air defenses, ninakaw ang budget, at laganap ang korupsyon. Dapat naintindihan niya yon. Kung hindi pa rin, matapos mamuno ng isang kapat na siglo, aba, bulok at walang kakayahan siya. Dapat talaga siyang magbitiw. Ngayon alam ko na kung bakit noong 2022 nang inanunsyo ang mobilisasyon, milyon-milyong tao, lalaki, babae, bata at matanda, ang umalis sa Rusya. Bakit sila umalis? Ngayon, naintindihan ko na. May mga nakukulong dahil sa maliliit na dahilan. 2 araw lang ang nakaraan. Isang residente ng Kuzbas, Russia, ay pinagmulta dahil sa video na pumupuna kay Putin. Hindi na nila tinatago ang dahilan ng multa, ayon sa hatol. Ang multa ay para sa negatibong paghuhusga sa presidente ng Russian Federation na ipinahayag bilang personal na opinyon ng isang lalaking tinig gamit ang mga bastos, mapanirang at malaswang salita. Malaya raw ang pangsasalita sa Russia. Pero pagmumultahin ka kung pupunahin mo si Putin. Sa ganitong sitwasyon, may mga residente ng lantaran na humihiling ng pagbibitiw niya. Hindi ito hiwalay na insidente. Alam kong may magkokomento na, isang clip lang yan, bakit ang laki ng issue? Pero may iba pa kaming clips. Panuurin nyo itong pangalawa. Mula sa Moscow ngayong linggo, halos pareho ulit ang mensahe. Direkta para kay maliit na Vladimir. Pakinggan nyo. Ako'y nananawagan kay Vladimir Vladimirovich. Ako ay tumutukoy kay Vladimir Vladimirovich Putin. Hindi na kita tatawagin pang kagalang-galang na Vladimir Vladimirovich Putin dahil ang iyong mga tao, ang ating mga tao, hindi lang iyong mga tao kundi ang ating mga tao, ay hindi ka na talaga nirerespeto ngayon. Isa kang magnanakaw at mamamatay tao. Tuluyan mong winasak ang ating bansa. Winawasak ang mga state farm at kolektibong sakahan. Wala nang bukirin at sakahan. Ubos na lahat. Wala nang natira. Ngayon, pinadala niyo pa ang mga lalaki namin para lumaban. Ngayon, pinadala niyo pa ang mga lalaki namin para lumaban sa lupang hindi naman natin kailangan. Hindi natin kailangan yon. Wala tayong dahilan para bumbahin. Walang dahilan para mamatay ang mga anak, asawa at ama natin sa ganito. Kailangan nating patirahin sila sa sariling bahay, magtayo ng pambansang at kolektibong sakahan at ibangon ang kanilang bansa. Na mayroon ka, ikaw ay tiyak na may lahing Hudyo. Mag-empake ka na at sumama sa mga Hudyo mo. Hindi ka na kailangan dito. Sinisira ninyo ang bansa. Kapag binobomba ng mga Ukranyano, tumatakbo at nagtago kayo sa mga bunker. Kaya tumakbo at magtago ka na lang sa mga bunker. Ngayon, nagsisimula nang magkaroon ng kaunting saysay kung bakit gusto ni Putin na ilayo ng malayo ang digmaan na ito mula sa Moscow at St. Petersburg. Ayaw niyang magdusa ang mga elite ng Russia sa desisyon niya dahil alam niyang ano ang susunod. Sa kasama ang palad, ganyan talaga ang digmaan. Madaling simulan, pero mahirap tapusin at mahirap hulaan ang mga ito. Gusto lang ni Putin ng 3 araw, pero 5 taon na at bumalik na ang digmaan sa kanilang bayan. Kahapon, may ginawa ang Ukraine na tinukoy ni Putin bilang nuclear red line. Kapag ginawa ng Ukraine, gagamit siya ng sandatang nuklear. Tintarget nila ang pabrikang militar ng Russia gamit ang missile mula kanluran. Tingnan ninyo, heto ang clip. Sa madaling salita, tinamaan ng sobrang lakas ang gusali na literal na napalipad ang bubong at ilang palapag. Lahat ay nilalamon na ng apoy na yon. Wala na akong masabi. Iyan ang naging bunga ng pag-atake ng Ukraine sa plantang militar ng Russia sa Brosnev na gumagawa ng guidance component para sa mga misil tulad ng Iskander
at KH-101. Parehong mga misil ng Russia ang ginagamit laban sa mga sibilyan, mga gusaling apartment at mga lungsod sa Ukraine. Hinahabol ng Ukraine ang mga gumagawa ng palaso. Hindi lang basta pinapabagsak ang mga ito. Hindi lang military factory ang mahalaga, kundi pati misil na ginamit ng Ukraine. Storm Shadow missile ito. Misil ito ng Britanya na may Amerikanong bahagi sa loob. Hulaan mo kung ano. Noong 2024 matapos ang eleksyon sa Estados Unidos, pinayagan ni Pangulong Biden ang Ukraine gamitin ang ATACMS missile sa loob ng Russia. At pagkatapos ng pahintulot na yon, sumunod din ang UK sa pamamagitan ng pagbibigay pahintulot sa Ukraine na gamitin ang Storm Shadow missiles. Dito tuluyang nagwala si Putin at ginawa niya ang isa sa pinakatahasang banta ng nuclear na kanyang sinabi. Sabi niya, kung gagamitin ito ng Ukraine sa Russia, papunta na tayo sa digmaang nuclear. Pakinggan ninyo. Mahaba-haba ang clip na ito, pero mahalaga para sa susunod na kwento. Kaya makinig kay Putin. Pero pagdating sa paggamit man mga gawa sa kanluran na mataas ang precision at may mahabang abot na mga sandata, ibang usapan na yon. ibang-iba talaga. Sa totoo, hindi kayang magsagawa ng hukbong Ukrainian ng mga pag-atakeng gamit ang makabagong, mataas ang precision at malayo ang abot na sistemang gawa sa kanluran. Hindi nila ito kayang gawin. Magagawa lang ito gamit ang datos ng intelihensya mula sa mga satellite na wala naman ang Ukraine. Kukunin natin ang intelihensya. Ito ay datos na mula lamang sa mga satellite ng European Union o ng Estados Unidos. Sa madaling salita, mula sa mga satellite ng NATO. Pangalawa, At napakahalaga marahil ito ang susi, ay ang mga flight mission para sa mga sistemang ito ng misil. sa madaling salita, Tanging mga tauhang militar mula sa mga bansang NATO lang ang pwedeng magpasok nito. Mga sundalo ng NATO lang ang pinapayagang pumasok sa mga bunker. Hindi ito magagawa ng mga militar ng Ukranya. kaya naman, Hindi ito usapin kung papayagan ba o hindi ang rehimeng Ukranya na atakihin ang Russia gamit ang mga sandatang ito. ito ay usapin ng pagkopasya kung ang mga bansa ng NATO ay direktang nakikilahok sa sigalot militar o hindi. Kung gagawin ang desisyong ito, mangangahulugan ito ng walang iba, kundi ang direktang pakikilahok ng mga bansa ng NATO, Estados Unidos, at mga bansang Europeo sa digmaan sa Ukraina. Ito ay kanilang direktang pakikilahok. At ito, syempre, ay lubos na nagbabago sa mismong diwa, sa mismong kalikasan ng labanan. Ibig sabihin nito na ang mga bansa ng NATO, ang USA at mga bansang Europeo ay nakikipagdigmaan na sa Rusya. At kung ganito nga ang mangyayari, tandaan natin ang pagbabago sa mismong diwa ng labanan na ito. Gagawa kami ng angkop ng mga desisyon batay sa mga banta na lilikhain laban sa amin. Batay sa mga banta na lilikhain. Noon, sinabi kong nagbabluff lang si Putin. Matagal na rin nagbabluff ang Russia tungkol sa nuclear na sandata. Walang pahintulot ang Russia mula sa China na gumamit ng sandatang nuclear. Pero, ginagamit pa rin nila ang banta para makuha ang gusto nila. Pero sa kasamaang palad, muling nabistong hindi handa si Putin. Hindi ito unang beses, pero mukhang mas malaki ang problema ngayon. Nagwawala ang mga Russian war blogger. Samantalang si Putin ay tila walang aksyon kahit matapos malampasan ang kanyang pulang linya. Panoorin ang ulat na ito. Ang mga Russian Z channel ay talagang nagwawala ngayon. Malakas na precision strike ng Ukraine gamit ang advanced cruise missile, posibleng Storm Shadow o Scalp, ang sumira sa semiconductor plant na gulugod ng microchip at produksyong militar ng Russia. Kumpirmado ng lokal na opisyal na maraming espesyalistang manggagawa ang napatay at marami ring nasugatan. Nagulat ang Russian war blogger. Sinisisi ang gobyerno sa pagbaliwala sa banta at nanawagang bombahin ng nuclear ang London bilang ganti. Pero pinakamatindi talaga ay yung sobrang mental gymnastics. Umiiyak si pro-war blogger Alexei Zisov sa Telegram, tinawag na duwag ang pag-atake dahil ito'y nangyari sa araw na maraming tao sa pabrika. Sinasabi niyang mas makatao ang paraan ng Russia dahil gabi lang sila bumubumba sa Ukraine para makaligtas ang mga tao. O nga, kilala namang banayad ang midnight missile strike ng Russia sa mga apartment sa Ukraine. Ngayon, lalong lumala ang sitwasyon nang tumama ang mga missile
habang may minutong katahimikan sa Russia. Hindi ko alam yon. Ang katahimikan ay para parangalan ang mga sundalong namatay o lumalaban pa. Doon nagpasya ang Ukraine umatake. Duda ako kung sinadya talaga yon dahil matagal bumiyahe ang mga missile. Pero pakiramdam ko, sobrang sakto ng timing. Umasa ang nasirang semiconductor facility sa sensitibong kagamitan mula kanluran na di mapalitan dahil sa kasalukuyang parusa. Good luck na lang sa paggawa ng bagong Iskander o KH-100 at isa mga sistema ng paggabay sa ngayon. Pinakamataas na antas ng katatawanan sa pabrika ng coping ng mga Ruso. Ngayon, pareho rin ang problema ng Russia sa mga refinery. Ang mga refinery nila ay itinayo noong dekada 90 matapos bumagsak ang Soviet Union. At maraming mga bansa sa kanluran ang pumasok sa Russia para magtayo ng mga refinery. At gumamit ang mga kumpanyang ito ng mga western na bahagi para itayo ang mga refinery dahil mas mabilis ito. Pero ngayon na ang Russia ay nasa ilalim ng matinding mga parusa, sa tingin ko ito na ang pinakapinatawan ng parusa na bansa sa buong mundo. Kaya kapag sinira ng Ukraine ang mahalagang bahagi ng refinery, hindi ito madaling mapalitan ng mga inaangkat mula kanluran dahil may parusa sila. Hindi ibig sabihin na hindi na makakakuha ng Russia ng western na bahagi. May shadow market kung saan nakakabili ang Russia ng mga bagay sa pamamagitan ng pagpapanggap na galing ito sa Dubai, Africa o Asia. Pero ibig sabihin nito, kailangan gumugol ng mas maraming oras ang Russia at mas mahirap para sa kanila na makuha ang dami ng kailangan nila. At ang katotohanan na nagagawa ng Ukraine na tamaan ng mga refinery ng Russia ng regular ay nangangahulugan na mas nahihirapan ng Russia na palitan ng mga bahagi ng kanilang mga refinery. Kaya ganon. Kamakailan lang, inanunsyo ng Russia by the way, na ang Moscow refinery na tinamaan ilang araw lang ang nakalipas, yung refinery kung saan lumipad pataas ang takip, parang lumilipad papuntang kalawakan. Hindi na ulit mag-ooperate ang refinery na yon ngayong taon. Magandang balita ito para sa Ukraine. Sige, pag-usapan natin ang mas magaan na bahagi ng kwento. Alam nyo, sobrang saya ng internet dito at magagandang mga meme. Kaya simulan na natin ang meme segment. Alam nyo na rin ang mga patakaran. Pindutin nyo ang subscribe button sa ibaba kung nag-enjoy kayo sa mga meme at ipaalam nyo sa akin sa comments kung alin ang paborito nyo. Tingnan nyo ang una. Ang una ay si Zelensky na binabanatan lang si Putin. At sigurado akong hindi masaya si Putin. Medyo self-explanatory na yan. Tapos, punta na tayo sa susunod. Ang susunod ay pagbabalik tanaw sa isa sa mga paborito kong kasabihan mula sa yumaong dakilang senador na si John McCain. Sabi ni McCain, ang Russia ay parang gasolinahan na pinapatakbo ng mafia na kunwari ay bansa. Matagal lang tumatak ang linyang iyon dahil talagang totoo ito. Pero alam niyo kung ano? Sa tingin ko, hindi totoo ang linyang iyon dahil hindi na gasolinahan ng Russia dahil sa mga parusa ng Ukraine. Sinabi ng isang general ng Ukraine na hindi na raw totoo yan. Ngayon, nag-aangkat na ng langis ang Russia mula Kazakhstan dahil tumaas ang demand na yung tag-init. Winawasak ng Ukrainian drones ang Russian refineries, kaya hindi na sila makapag-export at napipilitan na yung mag-angkat. Posibleng unang beses nila itong ginawa, pero maraming unang beses ang nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Putin mula nang simula niya ang digmaang ito. Siya ang unang presidenteng nagkaroon ng arrest warrant mula sa International Court of Justice at unang presidenteng Ruso na na-invade. Ang Rusya ang naging unang bansang may sandatang nuclear na na-invade nang pumasok ang Ukraine sa Kursk. Kaya maraming bagong tala sa kasaysayan. Ilagay ang paborito niyong memes sa comments. Bago matapos, isang mabilis na interesting fact. Alam mo bang tinatawag na ngayong bagong tsar si Putin? Dahil sa tagal niya sa kapangyarihan. Konektado rin pala siya sa dating tsar. Tinalakay namin ito ng detalyado sa Instagram mo yung linggo, kaya pakinggan nyo. Madalas tawagin si Putin na bagong tsar ng Russia. At may dahilan kung bakit. Namuno siya sa bansa ng 26 na taon. Tingnan mo ang larawang ito. Ang batang babae ay si Putin lang ang kilalang pinuno sa buong buhay niya. Pero alam mo ba na ang bagong tsar ay konektado pala sa dating tsar, si Tsar Nicholas II. Alam mo ba, ang lolo ni Putin ay naging kusinero ni Rasputin at nagluto rin para sa pamilyang Romanov. Matapos ang Rebolusyong Ruso, naging kusinero siya ni Lenin at Stalin. Ngayon, ang apo niya ang bagong tsar ng Russia. Ngayon, sa huli, meron tayong bonus na segment na eksklusibo para sa ating mga miyembro, kung saan
Tatalakayin natin ng eksakto kung paano nagsisimulang mabasag ang sistemang pampulitika na dekada ng binuo ni Putin. At hindi ito dahil sa mga welga o kung ano paman, kundi may mga maliliit na bitak na lumalabas na hindi napapansin ng marami. Kung interesado ka, pwede kang sumali ngayon sa pamamagitan ng join button sa ibaba o sa basicsinsider.com. Ang suporta mo ang dahilan kung bakit posible naming ipagpatuloy ang paggawa ng mga video na ito nang hindi lubos na umaasa sa YouTube ad revenue na kung tutuusin ay naging hindi na rin mapagkakatiwalaan. Kapalit nito, makakakuha ka ng maraming eksklusibong nilalaman na hindi ipinapalabas sa aming pampublikong channel. Kaya maaari kang mag-sign up na yon at magkaroon ng access sa lahat ng yon. Yun lang ang meron ako para sa inyo mga kaibigan. Ako si Sam. Magkikita tayo sa next video.